Sa mga nasa online, thank you for watching and sharing and giving likes and giving comments. The Lord bless you more at kayo rin ay matuto at makaranas ng himala ng Diyos. Sino nag-expect ng miracle kay Lord? Sabihin natin, Lord, I am expecting miracle today from you, Lord. Sino nag-expect ng miracle? Habang kayo nakikinig, may magandang mangyayari. Amen? Praise God. Si Lord yan, hindi po ako ang pagmumula ng miracle. Pag yung mga nasa online, nasa YouTube na nakikinig, pag yan ay dinadala sa YouTube o sa J1 page. Praise God. God is good. Walang magkakasakit. Hindi welcome mga walang usong sakit sa Kristiyano. Amen? Bakit? May manggagamot tayo. Kung meron may sakit, hindi tatambay ang sakit. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, walang tatambay na sakit sa ating pamilya. In Jesus' name. Amen. Ang welcome ay lagi, araw-araw, i-welcome po natin si Holy Spirit. Taglay po niya ang lahat. Kaya, ang inihintay niya lang ay i-welcome siya. Pag kayo po ay magla-lunch, magpe-pray, Holy Spirit, you are welcome. Bago matulog, Holy Spirit, you are welcome. Parang inyong tulog ay very quality. Sino may gusto na on? Meron po bang natutulog na parang paggising parang pagod? Wala yan sa inyo. Amen? Wala yan sa atin. Because we invite the Holy Spirit na tayo samahan, the Spirit of God. Paggising mo sa umaga, say, good morning, Holy Spirit. Oh, I dedicate my family, my life, I dedicate this day, 24 hours to you. Take over, take the lead. Ginagawa po ba natin yan? Gawin po natin yan. And you will experience something. And then yung iyong place, bahay, this is a place of joy. This is a place of rest. This is a place of peace. Oh, unahan mo na agad ng ganyan. Ang mga gamit, sanctified everything, Lord. Kasi hindi mo alam kung anong ipinasok mo sa iyong bahay na hindi dapat. Kasi sometimes po yung mga kasuotan, may mga ayaw po nating magamit ng enemy. Kaya hayaan natin na sanctified. Hindi natin alam sinong nagsuot ng mga sinuot natin. Baka yan kung saan binili. No? Walang problema. Pasanctify mo lang sa kapangyarihan ng Lord. Gets? Mga gamit. There's power. Sabihin natin, my miracle starts in my mouth. Umahanap ka ng sasabihan, your miracle starts in your mouth. Kaya kailangan ang sasabihin mo ay kung ano yung gusto mong mangyari. Miracle starts in our mouth. Kaya pag may nararamdaman, Lord, salamat, may manggagamot. Halimbawa, anak, may manggagamot ang anak ko, may manggagamot kami. Kayo yon, Lord. Gagamitin nyo lang ang doktor at ang mga gamot. Miracle starts in our mouth. Kaya kailangan laging sasabihin mo ay magaganda kung ano yung gusto mo mangyari. Yan po ay aral na aral tayo sa ating Apostle Bishop Art. First of all, ang ating Ama sa Langit, ating Diyos, mula sa wala nagkaroon. Saan nagsimula? Nagsalita siya. At ang ating Diyos na nagsalita mula sa wala, nagkaroon ng halaman, nagkaroon ng karagatan, nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng stars and moon. Ang Diyos na nagsalita at mula sa walay nagkaroon, ang Diyos na yan ay nasa iyo at nasa akin na kapag tayo nagsasalita, may magandang nangyayari. Pero siyempre, pagka hindi tama ang sinasabi mo, ay ang kaaway nagbabantay para gawnapin kung anong sinabi mo na hindi maganda. Kaya sabi mo ulit sa iyong katabi, miracle starts in your mouth. Kaya sabihin mo, sino ang nagsasabing tayo ay sa pasaya?
May sorpresang mangyayari na darating. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, kayang-kaya kang sorpresahin ng Diyos. Kayang-kaya kang pagpalain ng Panginoon. Amen? Kasi ang makapangyarihang Diyos ay natutuwa na marinig sa atin, una ang katangian niya. Yan. Praise God. So, tayo po'y nasa part 2 ng ating pinag-uusapan sa Luke 19:13. Luke 19:13. Aking pong title sa part 2 ay Occupy Till I Come. Doon sa ibang translation ay Do the business till I come. Basahin po natin Luke 19:13. Ito po ay part 2. Nag-explain po ako nung isang linggo. Puntahan nyo na lang sa JA1 by 1 page. Ito po ay magre-review tayo and then itutuloy ko po. Saan ko po kinuha ang title? Ito po ay nasa Luke 19:13. And he called his 10 servants. Sabihin natin 10 servants. And delivered them 10 pounds. And said unto them, Occupy till I come. Sabihin natin, 10 servants, 10 pounds. So, 10 servants, may 10 pounds. So, ibig sabihin, bawat isa ay tigigisang pound. Nabigay nung nobleman na ito'y nire-represent ni Jesus. At yung servant, nire-represent ng follower ni Christ. Na si Jesus ay nagkaloob ng kaloob sa bawat isa. Mamaya po'y matutunghayan natin sa Biblia. Sabihin uli natin, 10 servants, 10 pounds. Tig-ilang pound bawat isa? Isa. Basahin natin uli. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come. Sa New King James Version, New King James, he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, sabihin natin 10 minas, yun po ay ibig sabihin ay 10 pounds, 10 minas. And said to them, Do business till I come. Kanina ay occupy till I come sa ibang version. Sa isang version ay do business till I come. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita. The servants represent, ito po yung in-explain ko nung isang linggo, yung servant, ang tinutukoy po dito ay Jesus followers. Sino yung Jesus followers? Tayo yun. Amen? Can I hear amen? Each servant is given a mina, symbolizing the business of the kingdom of God that each follower is entrusted with. Ikaw at ako ay pinagkalooban po ng Lord ng iba't ibang kaloob. Babasahin ko yan sa inyo mamaya. Ang Diyos ang nagkaloob sa iyo at sa akin. Bawat isa'y may kaloob. Sabi mo sa iyong katabi, may kaloob sa iyo, may kaloob din sa akin ng Diyos. Na dapat ay gabitin sa kanyang kaharian. Do the business in His kingdom. Okay? The nobleman, sino po yung servants? Yun po yung followers. Tayo yon. Ay sino naman yung nobleman na ating binasa sa Luke 19 nung isang linggo? Ito po, siya po nire-represent ni Jesus.
A nobleman goes away to receive a kingdom and will return to judge and reward his followers. Nung isang linggo, binasa ko po sa inyo Luke chapter 19 buong from 12 to 26 na nagkukwento si Jesus na merong maharlika na magiging hari, nagkaloob ng 10 minas. Itong minas na ito, nire-represent ng mga talento, gifts, at ito'y mamaya babasahin ko sa inyo sa Biblia. A nobleman gives his servants a mina, each to invest while he is away. Ang gusto nung nagkaloob ay pagyamanin yung ipinagkaloob. Ito po ang gusto ng Panginoon. Yung binigay sa yung regalo, buhay, ay gamitin natin para sa Kanya. Gamitin natin sa kaharian niya. Yun ang gusto ng Panginoon. Yung buhay natin, gamitin natin ng tama. Para umani ng parangal ang Lord. Nung isang linggo sa ating pagbabasa, nabasa natin doon na gusto ng Panginoong tumubo siya. Kaya yung binigyan ng isa, nagsulit ng 10. Yung isa naman nagsulit ng 5. Tumubo ang Panginoon. Pero yung isa, walang tinubo si Lord. Tingnan natin mamaya. Ano ang sabi ng Panginoon sa tumubo ng 10? Babasahin natin mamaya. The servant who was, a nobleman gives his servant, nobleman si Jesus, a mina each to invest while he is away. And upon his return, he rewards those who were faithful and multiplied their investment. Luke 19, basahin natin. Luke 19:17. Sinabi ng hari, doon po sa nag-present na ilan ang ibinigay sa bawat isa? Sa bawat isa. Sa 10. Sa bawat isa. Isa. Okay. Yung isa, ang isinulit ay 10. At yung nagsulit ng 10, ito ang sabi ng Panginoon. Verse 17. Sinabi ng hari, doon sa nagsulit ng 10, magaling! Mabuti kang alipin! Dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita ng 10 lungsod. Ibig sabihin, yung ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, ipinagkatiwala sa akin, pag ginamit natin ng tama, pagpapalain pa tayo ng higit pa sa ibinigay sa atin. Gusto ng Panginoon, tumubo siya sa iyo. Ibig sabihin, umani siya ng parangal sa buhay mo, sa paglilingkod. Gusto ba natin yun? Gusto ba natin na yung binigyan ng isa na tumubo ng 10, nagsulit sa Panginoon ay sinabihan ng magaling? Gusto ba nating isa tayo sa masabihan ng Panginoon na magaling? Mabuti. Sino yung may gusto masabihan na ganon? Ito ang naganap, 17. Sinabi ng hari, magaling, mabuti kang alipin, dahil naging tapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Sinong gustong pagharap natin sa Panginoon pag tayo po ay nag-rapture? Pag tayo po ay iniuwi na ng Panginoon pagkatapos sa lupa, sasabihin ni Lord sa iyo, magaling. Sinong may gusto noon? Pumalakpak sa Panginoon. Yes. Amen, Lord. Gusto namin. Eto naman yung isa na natakot. Hindi ginamit ng tama ang buhay. Hindi ginamit ng tama ang regalo ng Diyos. The servant who was fearful and did nothing is condemned, and those who rejected the nobleman are judged. Basahin natin verse 24. Sinabi ng hari sa mga naroon, kunin nyo sa kanya ang pera
kunin nyo sa kanya ang pera, ibigay sa tumubo ng 10. Sinabi nila, kumita na po siya ng 10. Verse 26, sumagot ang hari, tandaan ninyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Sino rito yung mayroon pero gagamitin mo sa tama at bibigyan ka pa at tatanggap ka pa ng higit kaysa meron ka? Gagamitin sa tama. Taas ang kamay. Lord, ang buhay na ito, ang buhay ng bawat isa'y gamitin nyo, gagamitin sa tama at imumultiply nyo ang lahat ng regalo nyo sa buhay ng bawat isa dahil Lord, gagamitin para maparangalang ka. I decree and declare in Jesus' name. Pumalakpas sa Panginoon, nagsasabing yes. The servant who was fearful did nothing is condemned. And those who rejected the nobleman are judged. Sinabi ng hari sa mga naroon, kunin nyo sa kanya ang pera, ibigay sa tumubo ng 10. Sinabi nila, kumita na po siya ng 10. Sumagot ang hari, tandaan nyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang konting nasa kanya, ay kukunin pa. Sino rito ang nagsasabing, ang ipinagkaloob ng Lord sa iyo, imumultiply ni Lord? Dahil gagamitin mo sa tama, sabihin mo, say hallelujah. Gagamitin ko, Lord, ang regalo mo sa akin para sa iyo. Ay, naririnig ka ni Lord, sabihin mo. Amen. So may iba't ibang lesson. Kanina po ako ay hanggang lesson 1 lang. Ito po ay hanggang lesson 4. Lesson 1. Anong makikita natin from the parable of 10 minas? Lesson 1. Lesson number 1. Number 1, accountability and judgment. Anong makikita natin doon sa story? Tayo po ay pinaalalahanan, ikaw at ako ay accountable sa pinagkatiwala ng Lord. Basahin po natin, verse 16. Lumapit sa kanya ang una at sinabi, ang perang ibinigay nyo sa akin ay tumubot po ng 10. Sinabi ng hari, magaling, mabuti kang alipin. At dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lunsod. Kapatid, habang tayo narito sa lupa, we are under tests. Para pagdating natin sa langit at may ibibigay sa bagong langit at bagong lupa, may bibigay na assignment si Lord, makita niya kung paano ka namuhay dito sa lupa. Gets? Sa verse 2022, ito naman yung isa. Yung una ay tapat. Mula sa isa, naging 10. Napagkatiwalaan. Ito naman yung isa na tumanggap ng isa. Hindi maging mabuting katiwala. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi. Mali ang thinking. Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha nyo ang hindi sa inyo, inaani ang hindi nyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin. Sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Sino ang nagsasabing ayaw mo na ikaw ay mahatulan ni Lord ng hatol na hindi mo magugustuhan dahil sa iyong salita? Sabi mo, ayoko. Kaya ayusin po natin ang ating pananalita. Hindi tumubo ang nagbigay. Kaya sidabihan siya ng Panginoon, tatanggap ka ayon sa iyong sinabi. Wala siyang tatanggapin mula sa Panginoon, maliban judgment. Sino rito ang i-reward ni Lord dahil ang meron ka, magmumultiply, ibig sabihin gagamitin mo sa Lord. Say hallelujah. So the teaching is about more than just money. It is all about being faithful with what God has entrusted unto us. Ang gusto ng Panginoon, yung ipinagkatiwala sa iyong buhay, pinagkatiwalang pera, gifts,
talents ay magamit para sa kanyang kaharian sa lupa. Believers must be prepared to give an account for how they have used their gifts when the King returns. Those who invest the minas and multiply them are praised as good and faithful servants. Pararangalan ang mga gumamit ng buhay sa paglilingkod. Ang ginamit mo ang iyong talent para sa kaharian ng Diyos. Babasahin ko sa inyo later. But the one who is lazy, the gift is lazy and hoards the gift is condemned. Judgment, and ito po ang ating lesson. Number 1, accountability and judgment, letter A. Everyone receive a gift from God to be used for Him. Basahin po natin 1 Peter 4:10, bawat isa ay tumanggap. Verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa kabubuti ng lahat bilang matatapat na katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Sino rito ang binigyan ng Diyos ng kaloob? Lahat. At ito po daw po ay gamitin natin being a good steward of God in His kingdom. Sino uli ang binigyan ng kaloob? Lahat tayo. Sino po ang binigyan ng kaloob? Bawat isa. Sino ang binigyan ng kaloob? Nakalagay po sa ating binasa, lahat. Kayo po ang tatanungin ko, sino po ang binigyan ng kaloob? Lahat. Basa uli, verse 10. Binigyan ng Diyos, basa po, makibasa po tayo. O kaya makinig tayo. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat. Yung kaloob na buhay, yung kaloob sa ministry, yung kaloob na talento, gamitin para sa iba. Gamitin sa paglilingkod. Sabi mo sa iyong sarili, iisa ang buhay na kaloob ng Diyos, gamitin ng tama. Aharap tayo sa Lord, magsusulit tayo. 11. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. Hindi ko alam sa inyo. Tseka natin dito, bantayan natin hanggang letter D kung anong tinanggap mong kaloob. Ibibigay ko sa inyo ang iba't ibang kaloob, babantayan ninyo kasi mamaya bago tayo umawit, ipagpe-pray ko kayo at ipagpe-pray nyo yung kaloob na inyong tinanggap. Para malaman nyo yung kaloob, ibibigay ko sa inyo letter A hanggang D. Ang letter A, nabasa natin, lahat tayo may kaloob. Hello? Sabi mo, humanap ka ng sasabihan, ikaw at ako'y may kaloob. May binigay ang Diyos. Okay? Babantayan nyo ngayon. Kaya ako'y nagbabasa, makikinig po tayo kung ano yung tinanggap mo sa Panginoon. Ibibigay ko sa inyong iba't ibang kaloob. Kayo na ang bahala kasi alam ko ang ipinagkaloob sa akin. Naroon sa aking mga babasahin. Pero kayo, hindi ko alam ang kaloob sa inyo, kayo lang. Ibibigay ko sa inyo, di-checkan nyo kung alin. Para mamaya, pag nag-pray, magpasalamat kayo sa Lord sa kaloob. At hilingin nyo na biyayaan kayo na magamit ang kaloob bago kayo pumanaw. Gets? Say amen. Bantayan nyo. Verse 11. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. Ikaw ba yan? Mangaral. At ang binigyan ng kaloob upang maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang ating mga workers.
ating mga leaders, iba't ibang ministry members, may binigay ang Panginoon. At ito'y hindi para sa mundo, kundi para sa Diyos na may-ari ng buhay mo. Anong sabi rito? Ang binigyan ng kaloob upang maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos. May iba't ibang ability. Huwag mong sasabayan kung hindi naman yun ang abilidad mo. May iba't iba ayon sa kaloob ng Panginoon. Kagaya ng bishop, hindi ko kayang sabayan ang kanyang ginagawa. Lipat ng iba't ibang bansa, ay magpalit na lamang ng mga bagahe at mag-ayos ng bagahe, lilipat ng panibagong bansa. Grabe. Bakit? May kaloob talaga sa kanya ang Lord na kakaiba for the glory of God. Kadadating lang, may jet lag. Maraming kausap na mga leaders. Iba talaga yata ang lakas ng lalaki. Sabi naman niya, iba ang lakas namin bilang lalaki. Ang binigyan ng kaloob upang maglingkod ay dapat maglingkod. Ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ng Diyos. Yan po ang purpose. Hindi ikaw ang mapapurihan, kundi ang Diyos. Diyan ba tayo? Paglilingkod, regalo ng paglilingkod sa pamilya. Bilang asawa, bilang anak, bilang amo, o bilang nangangamuhan. Paglilingkod dito sa church, ito lahat ay para sa papuri sa Diyos. Andiyan ba tayo? Upang mapapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa mamagitan ni Hesukristo, makapangyarihan siya at karapat-dapat purihin magpakailanman. Hayaan nating umani ang Lord ng parangal. Gumawa tayo ng tama bilang anak, asawa. Dito sa church at sa tahanan natin, at ikaw bilang empleyado. Every good and perfect gift comes down from the Father who created all the lights in the heavens. James chapter 1:17. Ang regalo ng Panginoon ay good and perfect. Tandaan po natin yan. Ang galing sa Panginoon na ibinigay sa iyo, buhay, good and perfect. Sinira ng dyablo. Nung likhain ng Panginoon, regalo sa atin, tayong nilikha niya, ang nilikhang totoo ng Diyos ay perfect. Ang nilikhang tirahan ni Eva at ni Adan ay perfect. Winasak ng dyablo nung tuksuhin si Eva. Sumuway sa Diyos. Naging imperfect ang lugar. Pumasok ang kasalanan. Pumasok ang pagsuway. Perfect ang ginawa ng Panginoon. Ang kaloob ng Lord sa iyo at sa akin, the original, ang original na plano ng Diyos is perfect. Dinungisan ni Satanas. Pero salamat sa Panginoon. Tinubos ka at ako ng Panginoong Hesukristo. Ikaw at ako na may minanang kasalanan kay Eva at kay Adan, ito'y nabayaran nung tumanggap ka at ikaw at ako kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na inalis, nawalay sa relasyon kay Kristo'y ibinalik nung ikaw at ako'y tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Naging tunay kang anak ng Diyos. Sinira ng dyablo, binuo ni Hesukristo. Pubalakpak sa Panginoon, nagsasabing yes. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoong Jesus. Pero wag mong sasarilinin ang iyong tinanggap. Tumanggap ka ng kaligtasan. Ano man daw ang ating tinanggap,
ipagsusulit natin. Yung kaligtasan ating tinanggap, ibahagi mo sa anak mo, sa kakilala mo, sa kaibigan mo, katrabaho. Alam ko hindi tayo magiging masaya na tayo lang ang ligtas. Tama po ba? Share Christ. Gamitin natin yung binigay sa ating regalo, tayo naging anak. Paano naman ang iba? Kailangan sila maging anak ng Diyos. Lahat po nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak. Ang tunay lang anak ay yung totoong nag-surrender ng buhay na merong genuine faith, genuine love, and genuine relationship na pinananahanan ni Holy Spirit. Taas ang kamay na pinananahanan ni Holy Spirit mula nang ikaw ay tumanggap kay Hesus Kristo bilang Lord and Savior. Ipalakpak mo yung dalawang kamay sa Panginoon. Anak ka ng Diyos. Yan ang tunay na anak. Yung may genuine love. Kahit hindi ka ibig-ibig inamamahal mo, hindi dahil ikaw ay magaling, kundi dahil nasa iyo si Holy Spirit. Say amen. Hindi natin kayang magmahal sa hindi ka ibig-ibig. Nagagawa natin because of the Holy Spirit na nasa iyo at nasa akin. Palapakan natin si Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Every good and perfect gift comes down from the Father who created all the lights in the heavens. Good and perfect ang regalo ng Lord at lahat ng iyan ay galing sa Panginoon. Ano man meron tayo, buhay, hininga, lahat ng meron tayo, lakas, pahiram yan ang sa atin ng Lord. Ang gusto ng Panginoon, makita niya sino ba talaga ang genuine and love sa akin. At yun ang isasama ko sa aking kaharian. Sino rito sa kaharap ko ang genuine and love sa Panginoon? Isasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Say amen, ako yun. Palakpakan natin, sabihin natin, ako yun Lord. Genuine ang love ko sa iyo. Genuine ang relationship ko sa iyo. Genuine ang faith ko sa iyo. Hindi naman, yun po yun eh. Dito pa lang sa lupa, langit, banal na lugar, naroon ang banal na Diyos. Sino ang gusto niyang makasama? Siyempre, yung totoong mapagmahal, totoong mapagpatawad. Sino yon? Sabihin natin, ako yun. Genuine and faith, sabihin natin, ako yun. Letter B. So nakita po natin kanina, bawat isa'y may regalo. May niregaluhan ng pangangaral, may niregaluhan ng paglilingkod. Letter B, fivefold ministry. Ito'y regalo sa body of Christ. Itong iniregalo sa body, sa katawan ng Panginoon. Si Kristo ang ulo, tayo'y katawan. Ang ilan sa atin ay kamay, ang ilan sa atin ay paa. Ang ilan sa atin ay mouthpiece. Katawan tayo. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, I love you with the love of the Lord. Bahagi ka ng katawan ng Panginoon. Si Kristo ang ulo. Tayo'y katawan niya. Bahagi tayo ng katawan ng Panginoon. Iba't iba man ang pangalan, JA1, JAL, iba't iba man, basta ang itinataas ay ang pangalan ng Panginoon, full gospel. Yan na po'y katawan ng Panginoon na nagpapahayag ng salita ng Diyos para sa kanyang kaharian. May iba't ibang function. May fivefold ministry. Ito ang tulong sa katawan ng Panginoon. Fivefold ministry. Gifts. Ano yung mga regalo sa body of Christ, sa iyo at sa akin? The apostle. Ating apostle art. Bakit siya tinawag na apostle? Apostle Bishop Art is performing signs, wonders, and miracle. Mula pa noon, isa ako sa ginawa niya ginamit siya ng Lord para sa himala sa buhay ko. Ang lalaki ng bukol magkapila sa ovary. Maliliit na bukol sa ovary. Multiple ovarian cysts. Nung ako'y ipag-pray, ginamit ang salita ng Diyos. Natunaw ang mga bukol, walang operasyon, walang gamot. Monthly, lumiliit ang bukol. Nawala ang bukol hanggang ilabas ang bata. Hindi ako pwedeng uminom ng gamot.
Apostle Bishop Art ay ginamit to lay his hand upon me and I received miracle. He is apostle. He is doing signs, wonders, and miracle. Regalo ng ating Apostle Art sa body of Christ. Talapakan natin ang Panginoon. Ito po ang fivefold ministry. Apostle, prophet, minaririnig tayo mga propeta, nagpo-propesiya. Iba po yung gift na meron sila. Giving warning, equipping the saints. Hindi nananakot po, hindi nananakot, kundi nagbibuild, nagbibigay po ng kapahayagan, the prophet, evangelist, si Billy Graham, pastor, kami regalo sa inyo. Pastor, nag-aalaga ng tupa. Ang mga inaalagaan ang tawag ay tupa. Ang mga nag-aalaga ang tawag ay pastor. Hello? Ang apostle, ang evangelist, ang pastor, yan po'y regalo ng Diyos. Saan galing ang regalo? Sa Panginoon. Kami galing sa Panginoon, kagaya po. Bakit ako isang negosyante? Ako isang licensed civil engineer. Pero eto ako. Kasi niregaluhan ako ng Panginoon, niregalo ako ng Panginoon, inilagay, ginamit ang Apostle Bishop Art na ako'y italaga bilang senior pastor ng Bawan. Masaya po ba kayo? Thank you for appreciating me. Thank you, si Lord John, maging mga pastors. Thank you. Si Lord John si Apostle Art ang ginamit ng Lord para maganap sa akin yung calling ng Lord. Kung ako'y may calling pero walang naglalagay sa posisyon, wala. Ginamit ng Lord ang ating Apostle Art para sabihin sa akin, ikaw ang senior pastor ng Bawan. Nagsimula tayo sa Central School. May mga kasama akong pastor, Rev Pio, Rev Wilson. Di ko kayo makalilimutan mga kapatid. And then, doon tayo sa likod ng Behasa Hospital, nilipat tayo sa tapat ng Bawanan hanggang naririto na tayo. Sino nagtalaga sa akin na ginamit ng Lord? Apostle Art. Sino nagtalaga sa ating 11 assistant pastor? Ginamit ako to represent about Apostle Bishop Art. Ito po ang aking 11 pastor na assistant. Yung po'y gradual. Hindi po sabay-sabay yung 11. Nadagdagan po. So, naririto po ngayon na 1. Tayo, Pastor Rosel. Yan po'y magtuturo mamaya sa 3rd. Yung kanina po, ang iba umattend. Yung aking asawa, yung nakikita nyo sa 3rd service, ako po'y ginamit to train them, i-disciple them, and then naging pastor. Tapos po sila lahat ng Bible school for the glory of God. Yung nakikita nyo, nadadaluhan nyo sa evening, yun po'y mga na-disciple po natin. Why? Si Lord John, itinalaga ako ng apostle dito sa Bawan. And then ako naman po ay nag-disciple. Sila naman po nagdi-disciple din. Gets nyo? So kaming mga pastor ay regalo sa the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, the teacher. Yan po tinatawag na fivefold ministry gifts. Regalo. Ikaw ba, may regalo rin na ganon? Madi-discover namin. Magpaalaga ka. Ako po kasi, nakita ko, talagang ako may calling. Iniiwanan ko po ang business. Hindi po ako masaya na nasa corporate world. May calling pala ako. Iniiwanan ko, nag-i-evangelize ako, napunta ako sa mga kulungan. Nag-aalaga ako noong pa. 1986 po ako nakakilala So malalaman mo ngayon, ano pang calling mo? Ano pang regalo meron ka? Nakita ko po yun. Imagine nyo ako, licensed board passer po ako ng civil engineering. 5 years ako nag-aral. For the glory, can take one sa board exam. Pero wala ron ang heart ko. Gets nyo? Na-discover nyo hanggang mamaya, i-discover nyo anong niregalo sa iyo ng Lord. Pinag-aaral ako.
Kaya lang puso ko, nung mabonagin ako, 1986, ay bakit puro si share. May regalo ang Lord na yan kailangan mong pagyamanin. At pag ikaw na may sinabihan, wow, opportunity na ito. Added to that, nilagay ako sa bawang for the glory of God, may another blessing. Ginawa ako ng apostle art na pag siya'y wala, ako ang bahala sa mga area pastors sa Batangas, 29, mga lalaki yun. So sabi ko, oh Lord, thank you for baptizing me with your power. So ngayon, abangan mo naman, ikaw bata ka pa. Ang sarap nga, bata pa, naglilingkod na kayo. Ako, nang edad ako, 25 na nung ako'y makakilala sa Lord. Ang sarap ng bata pa. Naglilingkod na. Masaya ako, mga magulang ko, mga kapatid ko, ang aking pong kuya ay siya pong namimili ng materyales. Siya po ang chairman para dito sa ating pinapagawa dito. Nakita rin niya ang gift niya nung siya nasa abroad. Siya'y gumagamit ng sasakyan ng company. Yung pong kuya ko, habang nasa abroad, hiniram niya yon sasakyan ng company. Siya po ang naghahatid sundo sa mga uma-attend sa Jeddah. Dinadali niya sa ilalim ng dugout yata ang tawag doon para huwag silang mahuli. Kita na agad ng kapatid ko na meron siyang heart to serve. At pagdating dito, ayan naman, retired na po siya as architect. Namimili siya ng mga materialis para dito sa pinagagawa natin para sa expansion natin. So discover your gift. Masaya ako. Iba-iba yung aking isang kapatid, ganun din. Masaya kami, naglilingkod sa Panginoon. Ang aking anak na isang babae, andun po sa Canada, ginagamit sa mga youth. Ginamit po siya rito, youth pastor. Ngayon naman nasa Canada na. So, i-discover mo. Yun naman aking isang anak, yung natugtog. Assistant po natin din dito. Letter C. Narito ka ba sa gift na ito? Spiritual gifts, letter C. Gift of wisdom and knowledge. Ito'y gagamitin para sa kanyang kaharian. Yung pong ating architect na mag-asawa ginagamit libre dyan sa design natin. Gift of wisdom and knowledge. Ikaw ba'y may gifts of healing? Abangan mo Yung pag may pinag-pray ka, anak mo, wow, gumagaling. You have the gift of healing. For the glory of God, I discover my gifts from the Lord. Ang may regalo niya ni si Lord. Ulitin natin. Sino magre-regalo sa iyo at sino nagregalo sa iyo? You need to discover. Ikaw ba yung may gift of healing? Ang ipinagpe-pray mo ay gumagaling? Pero hindi 101% na ipagpe-pray mo gagaling. Si Lord ang bahala dyan. Di wala nang namatay. May kapahingahan din naman sa piling ng Panginoon. Gift of miracle. Naku, ang ating apostle talaga, biyaya. Gift of miracle. Gift of prophecy and tongues. Sino rito ang may gift of tongues? Yan po'y gift. May nangyayari po in the spirit world. Kapag ikaw ay nag-i-speak in tongues, sabay-sabay nga tayo. Thank you, Holy Spirit. O, exercise natin the gift. Kiandorolos yaralahay, yaralahay. Hura yaral. Sabay-sabay tayo. Lahat ng may gift, go. Hunda yaralabaka, yaralahay, yaralahay, hindi. Hunda yarabasi, yaralakyandarolobosi. It is a gift from the Holy Spirit who is in us. Siya nagregalo. Hindi po yung ginagaya. Yan po'y binibigay. Habang ikaw ay nakatubog kay Holy Spirit, bigyan mo ako ng regalo ng gift of tongues. Regalo po yan. Pero once na isang tao na baptize, ang ebidensya na siya'y nabautismuhan ng Holy Spirit, magsasalita ng ibang wika. Isang magandang ebidensya na ang tao'y nabaptize,
magsasalita ng ibang wika. I myself experience. Grabe yun. Nung ako'y bautismuhan ng banal ng Espiritu Santo, ay grabe. Yun po'y midweek sa Eternal Garden. Tindahan ng kabaong. Doon ako nabaptize. Doon may midweek. Grabe. Tutulog na ako, nalabas po ay ibang wika. Lingwahe ng Lord. Hindi Tagalog. Why? Ebidensya na ako'y napuspos ng Holy Spirit. Pwede mo yung maranasan. Sabi mo siyang katabi, pwede mo yung maranasan. Ikaw lang at ang Diyos, hingin mo yan. Ang ebidensya, iisang ebidensya na ikaw ay napuspos ng Holy Spirit, magsasalita ka ng ibang wika. Nakalagay sa Bible, only one evidence is speaking in tongues. Iba po yung gifts kaysa dun sa ebidensya. Okay, ano pa po? May nakuha na kayong na-checkan ng regalo sa inyo? May gift of tongues kayo? That is a gift. Gagamitin mo yan. 1 hour, ay matindi po nangyayari sa spiritual. May mga chain na nakakalag. Mga nakatanikala sa sakit, nakakalaya. Spend 1 hour or more speaking the language of the Holy Spirit, speaking in tongues. Poverty, lahat ng umiikot na anumang bandage sa pamilya, mabibreak yan. Just 1 hour and more. Speak in tongues. Sabihin natin, gusto ko yung gift na yon. Hinihingi po ang gift. Si Lord ang nagbibigay. Ano pa po? Gifts of administration. Sa Batangas po, ang may gift of administration ay si Reverend Clean, asawa ng Apostle Art. Sa Rosario, asawa ni Reb Ito, si Reb Melods. Dito po ang nag-administer sa administration ay, for the meantime ay ako, for the glory of God. Kaya bago po ako tumayo rito, galing pa ako sa meeting para dito. For the meantime, together with the assistant. Yan po ang mga ka-meeting ko. Gift of service, paglilingkod. Yan. Gift of faith and mercy, ikaw ay mahabagin. Gift of faith, napapalipat mo bundok sa kabila. That is a gift. Ano yung bundok? Mga balakid. Inuutosan mo, alis lahat ng balakid sa mga plano ng Diyos sa buhay ko. That is a gift. Gift of faith. Ang regalo po ba'y sino nagregalo? Ang Diyos. Ang regalo po ba'y mahalaga? Mahalaga. Ang gift of faith, mahalaga? Yes. Lahat po ba'y may gift of faith? Hindi lahat. Lahat po ba'y may gift to perform miracle? Hindi lahat. May niregaluhan talaga. Kailangan gamitin para ma-enhance. O, nasaan na po kayo? Meron na po kayo nakitang regalo sa inyo? Baka wala pa, letter D. Letter D. Pag hanggang din ay, kailangan may makuha na kayo. Lahat ay may regalo. Inyo gang pinag-aara, inyo gang kaygaynaan dyan pa. Excited pa kayo? O, letter D. Spiritual gifts. Romans 12:6-8. Kanina po ay nasa Corinthians. Kayo na magbasa noon. Kayo na magbasa nito. Doon ko po ito kinuha. Spiritual gifts. Romans 12:6-8. Number 1, ability to prophesy with faith. Ano yung ability to prophesy with faith? Pag ganitong service, bago umuwi, I am prophesying, walang magkakasakit, walang ma-hospital. Pag kayo nagpe-pray, Lord, salamat sa mga padating na mga sorpresa. I'm prophesying with faith. That is a gift. Ang sasabihin nyo lang, yes, amen, yes, amen. Lagi kong sinasabi, pag naririto ako sa Holy Communion, pinasusunod ko kayo, I am prophesying with faith. Because I am believing that I have the gift of prophesying with faith. Ikaw rin. Ano yung prophesying?
ng buhay ko talaga, Lord, magagamit mo 101%. Magagamit mo ang buhay ko according to your will and purpose in Jesus' name. Prophesying with faith. Spiritual gifts. Number 1. You need to prophesy. Miracle starts in our mouth. Kung wala kang trabaho, sasabihin mo lang, Lord, salamat, padating na. May hinihintay ka, Lord, salamat, so surprise mo ako kung hindi man nangyari sa araw na ito, bukas mangyayari. Miracle starts in your mouth. May nararamdaman ako, Lord, pero salamat, may manggagamot ako. Ikaw yun. I tell you, kapatid. Daming pinarana sa akin for the glory of God. Ang apoy lumundag. Nasaan lang ako? Nagpe-pray lang ako sa terrace namin sa Sambat. Sambat po ako nakatira ng dalaga. Nasusunog ang palengke. Nag-prophesy ako. Ability, it is a gift. You need to discover your gift and gamitin mo yan. Hindi ko alam, pero ine-exercise ko. Hanggang ma-enhance, hanggang ibigay na nga ng Lord sa akin. You know what? I'm prophesying. Nung sabihin na maraming bukol, nag-prophesy agad ako, Lord, tumatayo ako sa kalagitnang ito. Ano man ang nakita sa akin na ako'y maraming bukol, magpapatotoo ko ng mga bukol ay sa paliit at ako'y sa pagaling hanggang ako'y completely gumaling. Makinig kayo, sabi kong ganyan, doon sa mga sinabihan kong group. Tatayo ako rito, nung malaman kong ako'y maraming bukol, na ako'y buntis, nung magkaroon ng nung ma-discover na maraming bukol, ay buntis na ako. Lumaki ang bukol, hindi ko naramdaman. Buti ng Diyos, grabe. Sabi mo nga sa sarili mo, ang bait-bait, sobra, grabing mapagmahal ang Ama. Lumaki ang bukol, hindi ko naramdaman. Saka ako naramdaman nung hindi na pwedeng operahin dahil ako'y buntis. Kabuti mo, love you, Lord. Eh kung naramdaman ko na noon, bago naging 7.9 centimeter, nagsimula yan sa 0.1 centimeter, 2 centimeter. Wala ako naramdaman. Chinecheck ako ng hipag ko o bigay ni ko hipag ko. Kapatid ng asawa ko, wala. Kailan ko naramdaman? Nung ako'y mabuntis, 2 months, naiipit ng bata ang bukol. Nung ko naramdaman, hindi na ako pwedeng operahin at hindi ako pwedeng uminom ng gamot. Para ang parangal ay sa Panginoon na tunay na ng gamot at nagpagaling sa akin. Grabe. Maniwala kayo mga magulang ko't kapatid nasa online at narito. Ang gusto ng Lord ay kung saan siya mapaparangalan. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon Diyos, kung saan kayo mapaparangalan, do it for me and for my family and for all my prayer requests in Jesus' name. Nasunod kaya? Totoo yun, Digi. Nakahanda na lahat. Lahat ng kailangan mo. Even salvation, nakahanda na. God is after our character. Sinishape niya, minomold niya ang ating character because what God wants for us na makakasama niya sa langit ay may genuine faith, genuine love, and genuine relationship. Say hallelujah. So tingnan natin, do you have the ability to prophesy with faith? Exercise it. Do you have the gift of service? Paglilingkod? Exercise it. Tatawid ang isang matanda, akayin mo, that is an act of service. Sa iyong asawa, sa iyong mga anak, alalay ka, act of service, gift of service. Parang lagi kang naghahanap ng tutulungan. That is a gift of service. Do you have that gift? Hindi mo ipinagkakait ang oras mo. You have the gift of service. Kailangan ipagpapatuloy mo yan. May mga tumanggap dito, hindi na lang ipinagpatuloy eh. Alam ko may gift of service sila eh.
Kailangan maipagpatuloy yung gift na meron ka. I-enhance yan ng Lord. Remember yung tumanggap ng isa, tumubo ng 10. Bakit tumubo ng 10? Binigyan ng Lord ng ability. Ikaw ba'y may gift of teaching? Gamitin mo yan. Meron na ba kayong nakita ang gift? Gift of encouragement? Parang laging natutuwa sa iyo ang tao na makausap ka. Dahil na-encourage sa iyo. Ikaw ba yan? Ako ba yan? O ikaw ba yan? That is a gift. Wala tayong pwedeng pagmalaki. Uy, gustong-gusto kitang makausap. Taga ako'y na-encourage sa'yo. Hindi yung, ayan na naman. Ayoko yung kausap kasi ako'y nang ihina pag yan ang kausap ko. Wala kang gift of encouragement. Pero, ang sarap niyan, kung ikaw ay meron niyan, full of hope. Para yung pag ikaw ay nakausap, talagang magkakaroon ng buhay na pag-asa ang kausap mo. Okay lang yan. Ang Diyos ay buhay. May patutunayan sa iyo si Lord. Ikaw ay anak ng Diyos. Ay ako po'y nagkasala. Ay sobrang na po'y baka po galit na sa akin ni Lord. Hindi anak. Anak ka niya at walang magulang na nagtatakwil sa anak. Higit ang Diyos hindi ka itatakwil. Gift of encouragement. Hindi yung meron kang nalaman tungkol doon sa tao, parang lumalayo ka na, hindi ka nakaka-encourage. Dapat ikaw ay, it is a gift. Again, hindi ikaw ang magaling. Si Lord na nagbigay sa iyo ng gift. O, sino kaya rito may gift of encouragement? Tingnan mo ang katabi mo, ikaw ba yun? Na-encourage ba? Na-encourage ba ako sa iyo? That is a gift. Kailangan, we need to exercise. Yung ngiti mo pa lang, nakaka-encourage na. At i-enhance pa yan. Bumubuo si Lord ng maraming patotoo para maka-encourage ka. If hindi mo na mabilang ang mga patotoong ginagawa ng Lord sa iyo, you have the gift of encouragement. Sino naniniwala na kapag sa patotoo, hallelujah, naroon ang kilos ng Panginoon, ang dami mong patotoo, nakaka-encourage ka? Sino rito na-encourage dahil may buhay na patotoong ginagawa ang Lord sa iyo? You have the gift. Gift of giving. Yan. Talaga naman lagi na lang ang nag-isip ng, Lord, tingin naman akong pangtanim. Kasi nasa puso mo ang pagbibigay. Lord, kaliit na may itanim ko kasi kukunti ang pera ko. Gusto ko naman mas malaki may itanim ko. Sino may gayon? You have the gift of giving. You have the gift of giving. Yung nasa puso mo gusto ko talaga magpaaral Magpaaral. Kung ikay wala nang pinaaral, tapos naghahanap ka ng paaralin, you have the gift of giving. Naghahanap ka lagi ng matatamnan. At dito, lagi ka nagtatanim para sa, kita mo naman, kaya po tayo may ganito dahil sa inyong mga tanim. Tama. Hindi po tayo magkakaroon ng ganito kung hindi dahil sa mga tanim ng bawat isa. Palakpakan natin ang buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa. Hindi tayo magkakaroon ng ilan ng aircon dyan. Nagkakaroon pa po ng mga aberya, mga aircon, repairs. Ang sarap na may gift of giving. Talagang i-bless ka ni Lord. Sino may gusto noon? Sino may regalo niregaluhan ka ng gayon? Talagang lagi ka nag-iisip ng ibibigay. Kilala ko mga may gift of giving. Kaya naman, pinaprosper ni Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ba yun? Ipaprosper ka lalo ni Lord. Ano sagot? Gift of giving. Naghahanap ka ng matatamnan. At wala kang bubig, kundi, magkapera lang ako. Gusto kong magtanim. May pera ka naman Simulan mo sa maliit na tanim. Ay, sawa ko yung bigay mo sa akin. Kita mo ka sa picture.
Hawak ko yun, bouquet. Praise God. Gift of leadership. Yan. Nagsimula sa kaunting aalagaan, ay dumami na. Kagaya po natin dito, biyaya po yan ng Lord. Nagsimula sa ilang pastor, ayan, naging 11 na. And then, the ministry heads, marami po sa kanila, tapos na ng Bible school for the glory of God. We keep on mentoring, feeding, mentoring. Si Jesus ang ating great example. Jesus and no one on earth ang pwedeng sabihin great example except our Lord Jesus Christ. Siya ang aking great example. How Him humble Himself. Na si Jesus ay nag-wash ng feet ng mga disciple. Imagine nyo ang putik ng paa ng mga disciple. Bakit putik? Wala naman nung sasakyan. Puro lakad. Ang paa ay puro alikabok. Tapos ang ginawa ni Jesus, tinawag niya ang kanyang mga disciple, hinugaasan ng paa. Ikaw, kaya mo? Ginagawa po natin yan tuwing Holy Friday. Hindi lang natin nagawa nitong huli at may kasabay na event. Yun po kasi ay sinabi ni Jesus. Gawin nyo ang aking ginawa. Ibig sabihin, humble yourself. Always be humble. Kahit sa bata, pag nagkamali ka, say sorry. Sorry naman, sorry na. Love lang. Tama ba ako, love? Ganyan po kami. Sorry na. Aking apo tinuturuan ng kanyang daddy at mami pagkaano. Sorry. O kaya pag may binigay ka, thank you. Marunong. That is a good habit. At pag yan ay aalis kami, nagdumalaw kami sa kanilang bahay, aalis kami, sabi na, bless po. Bless po. Bless po. 3 years old. Nakakatuwa may apo. Si Norito, ang wala pang apo, na gusto magka-apo, wag muna. Pag hindi pa pwedeng mag-asawa. No? Si Faye, hindi pa pwede yan. Mag-aaral pa yan. Naanak ko yan sa andog. Gift of giving, gift of leadership, and gift of mercy. May kilala ako. Naghahanda na siya ng ibibigay kapag ka may dumaan na mamamalimos. Pag birthday nila, nagpapakain ng mga kamag-anak. Hindi ko na i-mention. Kilala niyo siya. Gift of mercy. Mahabagin. Yan. Nakita mo ang gift mo? Nakita po natin ang gift. Tanungin mo yung katabi, alin doon ang regalo mo? Ulitin natin. Bago tayo kumanta. Bawat isa, ulitin ko po, kasi liliban po tayo, o baka ikaw ito sa lesson 2. Working for God's kingdom, do God's business, and win souls and make disciples. Iyan po isa isang linggo pa. Winning soul and make disciple. Yung po, lahat po tayo pinagkalooban ng Panginoon. May regalo ka. Sabihin mo sa iyong katabi, may tinanggap kang regalo, anak. May tinanggap kang regalo, kapatid. Close your eyes. Bago po tayo tumayo rito for our talk to God. Lord, tulungan niyo ang bawat isa na malaman kung ano yung regalo nila. Holy Spirit, move. Maging sa online. You are Holy Spirit, our master teacher. Mula sa aming napag-aralan, sinabi mo, do the business. Occupy till I come. Para sa iyong kaharian. Para ikaw ay maparangalan. Nagkaloob kayo sa bawat isa ng iba't ibang pagkakaloob. Iba't ibang kaloob. Pinagkalooban nyo ng paglilingkod, may gift of giving, gift of miracle, gift of service. Lord, ano man ang kaloob nyo
Salamat. Ikaw yun, O Diyos, na nagkaloob. Salamat. Hayaan mo, Panginoon, na magamit ng bawat isa ang kaloob na yon. At ngayon, dinggin mo ang panalangin ng bawat isa na maging masaya sa paglilingkod, maging masaya sa paggamit ng mga regalo mula sa fivefold ministry, mula sa gift of service, paglilingkod sa asawa, sa anak, paglilingkod sa kapwa, kahabagan sa iba, Lord, sa gift of giving, gift of knowledge and wisdom, gift of prophecy, gift of tongues, ma-enhance ito, Lord. At sa pag-awit namin ngayon, Lord, magganap ang aming mga sasabihin. Sa aming mga pagkukulang, Lord, patawad. And we thank you for the gift sa body of Christ. The gift of apostle, aming apostle, Bishop Art. Siya'y regalo. Mga evangelist namin, mga prophets, salamat. Sa lahat ng pastors, salamat. And teachers, salamat po. Regalo po siya. Regalo po kami. Kung ano man po kami sa pastoral ministry, kami regalo. Kayo po yung nagregalo. At ang bawat isa'y regalo dahil may tinanggap na regalo galing sa iyo. Kaya Lord, sa aming pag-awit sa iyo, salamat, O God. Buong puso ka naming aawitan habang ang bukas na langit ay aming mararanasan. Tatanggapin mo ang aming awit, bubuhusan mo naman ng pagpapala ang bawat isa. Salamat po, Ama, for hearing the prayers of everyone. At mamaya sa prophetic utterances na aking gagawin, handa ang ibang manalig at maganap ang pinananaligan. This time, kung handa ka nang umawit, bubuksan naman ng Lord ang langit. Ito'y awit na panalangin. Tumayo ka. Sabihin natin sa Panginoon, ikaw ang haring nagmahal tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay at wagas. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. O Diyos, wala nang papantay, pantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas, mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sabay-sabay tayo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Noong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Natutuwa si Lord sa naririnig sa atin. Minsan di, yes Lord, yan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari, magliwanag sa buhay ko, aming Ama. So God, yes Lord, magliwanag ka sa buhay namin, Lord. O Diyos, ikaw ang tunay at dakila sa mundo. Yes, oh Father God, yes Jesus, yes Holy Spirit. Aling nagmahal tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais
sa buhay ko, maghari ka. Ikaw, ikaw, ikaw. Yes, oh God, thank you for hearing our declaration and prayers, oh God. Oh yes, Lord. Nung kayo'y nasa lupa, Panginoong Jesus, kayo naglingkod. Iniwan niyo ang langit na kayo'y pinaglilingkuran. Bumaba kayo sa lupa at kayo ang aming tunay na naging halimbawa ng paglilingkod. Ano man ang kailangan ng tao, kahabagan, pagpapatawad, pagpapagaling, ano man ang kailangan ng tao nung kayo nasa lupa ay ginampanan ninyo. Pinakita niyo ang magandang halimbawa ng pagpapakumbaba. Pinakita niyo ang napakaraming halimbawa ng pagpapagaling. To the point of death, to show your unconditional love for us. Great is your love, Lord Jesus. Kami ngayong iyong mga anak, Ama, ang aming pinapalo ay ang aming Panginoong Jesus sa pagmamahal, sa pangunawa, paglilingkod na ng puno ng kapakumbabaan, paglilingkod na walang itataas kundi kayo, dahil kayo ang itinataas ng Panginoong Jesus Ama na siya'y nasa lupa. Ang lumalapit sa iyo, Panginoong Jesus, ay nakakasumpong ng kapahingahan. Kahit ang mga makasalanan na lumalapit sa iyo, hindi mo tinataboy. Kami dito sa J1, yun din po makita mo sa amin. Tunay na pagmamahal, tunay na pag-aaruga at pagkalinga. Maramdaman ang lahat ng tumutungo dito. Father, I ask, tunay na paglilingkod ng masaya. Walang pagmamagaling, walang pagalingan. Ang bawat ministry, member, o God, ang mga workers, Lord, mula sa pastoral ministry, different ministry, chairman, members ng different ministry, I pray, Lord, maghari ka just ng pag-ibig at kapayapaan ng lahat ng pupunta rito. Panginoon ay makakasumpong sa'yo. Makakasumpong ng himala sa'yo. Makakasumpong ng pag-asa sa iyong salita. Magpapatuloy, magiging mature. Makikita ang liwanag mo, Panginoon, I pray. Maging sa lahat ng dumadalo, Father, mga nasa online na nakikinig ang kay YouTube, oh God, kausapin niyo. Kayo ang may sabi, do the business in your kingdom hanggang kayo dumating. Occupy. Ibig sabihin, Lord, kung gusto mo, umani kayo ng parangal. Father, I pray, umani kayo ng parangal sa buhay ng bawat isa, sa lahat ng gagawin niyo, sa mga regalo, the gifts, every good and perfect gift ay galing sa'yo. Holy Spirit, kayo ang bida. Kayo po ang nasa likod ng anointing. Kayo ang nasa likod ng promotion, ng miracle. Kayo nasa likod ng healing, ng salvation, ng protection. Lagi kami ligtas sa lindol, ligtas sa putok ng bulkan, ligtas sa aksidente, ligtas sa tukso, ligtas sa kapahamakan. Lord, salamat. Nakakapag-aral ang mga bata, nakakatapos, nakakagraduate. Pasa ng pasa, take mo ng take one. Lord, may timing sa pag-aasawa, may timing ka. In all seasons of our lives, Lord, salamat. Salamat kayong kumikilos sa Holy Spirit. Salamat sa invitation na kami maging anak mo, Ama, na tinanggap ng bawat isa ang aming buhay sa lupa'y pansamantala lang.
Ang tunay naming buhay ay dyan sa piling Mama sa langit. Habang kami narito sa lupa, Lord, you are creating in us a Christ-like character. Sa bawat tahanan, masayang pamilya, nagpapatawaran. Niregaluhan mo kami ng pagpapatawad. May bigay namin itong regalong ito. Magpatawad din ang mabilis ang bawat isa. Lord, ang makita lang sa bawat pamilya ay pagmamahalan, pag-uunawaan na tiniling namin. Acts 16:31, maganap, Lord, na habang kami nananalig, maliligtas ang aming buong sambahayan. Ayaw po namin may mapapahamak sa apoy ng impyerno. Mga kaibigan, mga kaklase, Lord, pahalagahan nila ngayong salita. At kami naman, doing the business in your kingdom, may share namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Naroon, O God, ang boldness, naroon ang strength. Salamat sa covering. Lord, cover everyone with your blood, with your love. Walang God ma-hospital, walang magkakasakit, I pray. In Jesus' name. At makalas ang anumang tanikala ng kahirapan, ng anumang kaguluhan sa tahanan, maging anxiety and depression, anumang tanikala ng utang, lahat na yan ay makalaya ang bawat isa sa lahat ng sumpa. And I decree and declare, maghari ka, kagaya ng aming inawit, Lord. Maghari ka. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Kayo lang, Ama. Kayo, Holy Spirit. Honor, highest praises, glory, honor, and power, and thanksgiving belongs to you. Ang buhay namin magaling sa iyo at para sa iyo. Sa pangalan ng Jesus.